Hi friends! Alam niyo po ba sa banal na kasulatan, sa aklat ng Isaya, Kapitulo 58, simula sa talatang 13 patuloy, ay sinabi ng ating Panginoong Diyos kung paano natin ipangingilin ang araw ng Sabath. At inisa-isa din dito kung paanong ang pangingilin ng Sabath ay magiging pagpapala sa susunod o sa mangingilin niyaon. Hayaan niyo pong basahin ko ang Isaiah 58 verse 13. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words. Makikita niyo po dito yung tatlong if. If you keep your feet from breaking the Sabbath, if you call the Sabbath a delight and the Lord's day honorable, yung pangatlong if, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words. Para po sa mga Seventh-day Adventists na na-identify na natin kung alin ang ikapitong araw at atin ang ipinangingilin ang ikapitong araw, ang challenge po sa atin ay ingatan natin itong banal. At sa Isaiah chapter 58 ay ibinigay po sa atin ng maliwanag kung paanong iingatang banal ang araw ng Sabat. Ito daw po ay sa pamamagitan ng ating pag-iwas sa paggawa kung ano ang ating sariling kagustuhan sa banal na araw ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, pagka-araw ng Sabat, hindi lang sarili mong kagustuhan ang iyong gagawin, kundi yung specific na kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At ang Sabat din po ay tatawagin daw nating kaluguran at ating pararangalan ang banal na araw ng ating Panginoong Diyos. Paano natin siya pararangalan? Nasa talata din, pararangalan natin siya sa pamamagitan ng hindi natin paggawa o pagpunta sa mga daan na hindi natin dapat puntahan at hindi paggawa ng mga bagay na gusto nating gawin at hindi pagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan o idle words. Pakinggan niyo po yung usapan ng mga Adventist pagka-araw ng Sabado, kung pasok ba dito, kung yung lakad ba natin ay para sa Panginoon, kung yung salita ba natin ay para sa Panginoon. Kapag ginawa daw natin ang gayong bagay, may tatlong pangako ang ating Panginoong Diyos sa mangingilin ng araw ng Sabat, sa magpaparangal sa araw ng Sabat, at doon sa gagawing kaluguran ang araw ng Sabat. Number 1 ay narito po sa talata, then you will find your joy in the Lord. Pag ginawa po natin yung tatlong if, ay masusumpungan daw natin ang ating katuwaan sa ating Panginoong Diyos. Sino po sa inyo ang naghahanap ng kaligayahan? Ng katuwaan, na maging masaya ang buhay, hindi yung palaging nakasimangot, hindi yung palaging problemado. Kapag ka po pala pinarangalan natin ang araw ng Sabat, ipinangilin natin ang araw ng Sabat, iningatan nating banal ang araw ng Sabat, at pinarangalan po natin ang araw ng Sabat sa pamamagitan ng hindi paglakad sa ating sariling lakad, pagsasalita ng ating sariling mga salita, paggawa ng ating sariling mga gawa, kundi para sa Panginoon, masusumpungan daw po natin ang katuwaan natin sa Panginoon. Aywan ko po sa inyo kung ilan sa inyo ang ayaw na maging masaya, maligaya. Minsan po pala, kaya tayo hindi nagiging masaya kasi tungkol na lang lahat sa sarili natin ang ating inaatupag. Pagka pala nakafocus ka sa sarili mo, pagka araw ng Sabat, hindi masaya yan. Akala mo lang masaya, payabangan kayo, ganyan, palakihan kayo, palakasan kayo. Ang focus yung sarili mo. Pagka lagi mo tinitingnan yung sarili mo, siguro madi-discourage ka. Kasi alam mo yung ating inherent na mga pagkukulang at mga inabilities. Bagaman minamagnify lagi natin sa usapan ng ating mga abilidad. Pag nag-focus pala tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, then you will find your joy in the Lord.
Ito ang ipinangako niya nasa Job 22:25 and 26. Then the Almighty will be your gold, the choicest silver for you. Surely then you will find delight in the Almighty and will lift up your face to God. Napansin niyo po ba yung verse na ito? You will find your joy in the Lord. Sabi dun sa Isaiah, sabi naman sa Job 22, the Almighty will be your gold, your choicest silver. Yung bang wala ka ng ibang hinahanap, siya na yung kapupunan sa buhay mo. Pag nariyan siya, kompleto ka na. Hindi yung parang may iba pang mas mahalaga kaysa sa Diyos sa buhay mo. Siya daw ang iyong magiging ginto. Siya din ang iyong piling mga pilak. At ayo ay makakasumpong ng kaligayahan sa makapangyarihan sa lahat. May isa pa dito. Sabi niya dito sa Isaiah 58 pa rin, pangako sa nangingili ng Sabat, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land. Pangangabayuhin daw tayo sa mga matataas na bahagi ng kalupaan. Alam niyo po, ito ay symbolism. Hindi naman ibig sabihin yan. Pagka maayos yung pangingilin mo ng Sabat, pinarangalan mo ang Panginoon sa araw ng Sabat, di ka lumakad sa iyong sariling lakad, bigla ka magkakaroon ng kabayo, pagkatas matataas yung mga pupuntahan. Hindi po yun ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang, you will be on the highland. Alam niyo, sa Bible, may mga symbolism ng valley of the shadow of death, di ba? Tapos merong highland naman sa mga mountain, sa mga matataas. Yung sinasabi niya, pre, di na kita ma-reach, masyado ka ng mataas. Doon pala ibibigay ng Panginoon pagka natutunan nating ibigay ang para sa Panginoon muna. Magpahinga ka sa Kanya sa pamamagitan ng araw ng Sabat at ibibigay niya sa iyo yung mga mahahalaga at importanteng mga bagay. Ang sabi niya sa Deuteronomy 32:13, He made him ride on the heights of the land, and fed him with the fruit of the fields. He nourished him with honey from the rock, and with oil from the flinty crag. Alam niyo, yung Israelita daw, sabi ng Panginoong Diyos, ginawa niya siyang pangabayuhin. Doon sa mga matataas na bahagi ng lupa, pinakain daw siya ng bunga ng lupain, at kanyang ninorish ang kanyang katawan sa pamamagitan ng honey galing sa bato. Alam mo kasi kapag ka nangiling ka ng araw ng Sabat, ibig sabihin, di ba, parang unproductive ka, di ba? Like, hindi ka magtatrabaho. Like, wala kang kikitain, di ba? Kaya ayaw nila madalas na mangilin ng Sabat, diyan na-offend at na puput off yung mga Bible students natin. Pero ang pangako ng Panginoon, pag natuto kang magtiwala sa Kanya na manlalalang mag-relax ka pag araw ng Sabat, siya talaga ang magpo-provide. Pag sinabi niya magpahinga ka, ang ibig sabihin nun, siya bahala sa'yo. Sagot ka niya. And lastly, dito sa Isaiah 58, ang sabi niya, and to feast on the inheritance of your father Jacob. Saan natin nakita yung inheritance of the father Jacob? Nakita natin yan sa Genesis 27. So he went to him and kissed him. When Isaac caught of the smell of his clothes, he blessed him and said, the smell of my son is like the smell of field that the Lord has blessed. May God give you heaven's dew and earthly richness, on abundance of grain and new wine. May nations serve you and people bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. We will receive daw yung Jacob's inheritance, at ito ang inheritance ni Jacob na binabanggit ng kanyang ama na si Isaac. Napakarami ho nito. The Lord will bless you. The Lord will give heaven's dew to you, and earth's richness, abundance of grain and new wine. Nations will be serving you. People will bow down to you, and you'll be Lord over your brothers, and so on and so forth. Ito ay pangako ng Diyos sa mangingilin na tunay ng araw ng Sabat. You will feast on the inheritance of your father Jacob. God will cause you to ride in triumph in the heights of the land, and then you will find your joy in the Lord. Sa pamamagitan ng pangingilin ng araw ng Sabat, nakahandang ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang pagpapala na siya lamang ang makapagbibigay. Para po sa mga nagdadalawang isipang mangilin ng Sabat, inaanyayahan ko po kayong manampalataya sa salita ng ating Panginoong Diyos. Para po sa mga kapatid kong nangingilin ng Sabat, atin pong pakasinupin at pakahusayin ang pagsunod natin sa pag-iingat ng kabanalan ng araw ng Sabat, at para sa atin po ang kanyang mga pangako. I believe through His power, we can live God's Word in this world.